Formal lang irekomenda ng Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang dating school calendar para hindi matapat ang klase sa panahon ng tag-init. Hihiling din ng DepEd ang dagdag na administrative staff para gumaan ang trabaho ng mga guro. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Para sa school year 2024-2025, ang first day of classes ay sa July 29, habang ang last day ay sa May 16. Pangamba tuloy ng ACT Teachers Party List. Sasagasa ang preparasyon ng mga guro para sa May 12, 2025 elections sa paghahanda sa graduation. Dapat mauna yung graduation ng yung mga end year activities bago magkaroon ng election. Sabi ng Teachers Dignity Coalition, pwedeng gawin ang graduation sa April 11, 2025 nang hindi sinasakripisyo ang required na bilang ng school days sa isang academic year. Kahit wala pang election, mali na yon, no? Kahit hindi pa umabot na election. Kasi ang iniiwasan supposedly natin ay itong hottest months of the year, which is April and May. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ng DepEd na naisumite na nila ang ilang rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos na base sa batas ay ang siyang magdedesisyon sa pagbabalik sa lumang school calendar. Kabilang sa dahilan ng pagbabalik sa dating pasukan, ang pagtama ng school year sa kasagsagan ng init. Sa ngayon, kinakansela ang face-to-face classes kung sobrang init, pero hamon din ang mag-online classes. Sabi ng mga teacher sa akin, hindi na raw nila pinipilit yung mga bata na mag-asynchronous I mean, yung mag-internet, di ba? Kasi wala na talagang pagkukuhanan. No? Yung mga teachers din, ganun din naman. Unless bigyan mo rin ng budget si teacher para everyday ma-follow up niya yung lahat ng kanyang mga estudyante. Binanggit naman ng DepEd na marami na silang nakuhang administrative officers na gagawa sa non-teaching tasks na binabalikat ngayon ng mga guro. Hanggang nitong 2023, sa mahigit 18,000 na administrative officer 2 positions, mahigit 17,000 ang napunuan na. Ngayong 2024, hihiling ang DepEd ng dagdag na 5,000 na posisyon. Tugon yan sa natuklasan ng isang pag-aaral na idinadaing din ng mga guro. Based on studies, it seems that there are at least 50 admin tasks that are currently being done by teachers, so it takes their time away from from classroom teaching. After ng klase namin, for example, tumutulong kami doon sa paggagawa ng mga reports. Wala po itong service credits or overtime pay. We will be releasing the new another policy on the rationalization of teachers' workload. Na doon po naka-mention po doon kung ano yung mga functions na i-retain natin sa mga schools, sa mga teachers na kung saan if this is for the teachers, they will be granted the overload pay. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga ambulansya na naman na walang sakay na pasyente na dumaan sa EDSA busway ang sinita ng mga otoridad. Live mula sa EDSA Santolan may unang balita si James Agustin. James, paano yan? Ticket? Yes, Ivan, panibagong ticket ito dahil dalawang ambulansya yung kabilang doon sa mga natikitan nitong SAIC dito sa EDSA Santolan. Ito po yung mga ambulansya na walang sakay na pasyente kaya pinara nila. Maagang naging operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC dito sa Santolan Station ng EDSA Busway. Isang ambulansya na pabalik na sa Cavite ang hinarang dahil wala namang sakay na pasyente. Sabi ng driver, naghatid daw siya ng mga pasyente sa magkahiwalay na ospital. Ang isa pang ambulansya na patungo naman Taguig, wala ring sakay na pasyente. Ayon naman sa driver, naghatid din siya ng 3 pasyente sa isang ospital. Narito ang bahagi ng panayam sa mga driver ng ambulansya na natikitan. Mag-exit po sana ako doon, medyo traffic po, kaya sabi ko dito na lang sa medyo unahan po. Pero alam niyo po bawal kapag wala dalang pasyente? Opo. Paano po yan? Inamin naman po ang kasalanan. Kung bawal, akala ko naman dito lang bawal pagka may